Sige, dito tayo kay Bad. DDS na pinag-awayan yung 3 million na bigay ni Sara daw. Tignan natin nga. Pasok, Badcaster. Bilisan natin to. We discuss about this Humba war ni attorney Harry Roque, at pinagtawanan natin sila, lalo ng mga DDS vloggers, dahil pinag-aawayan nila ang Humba, at marami nga na notice na masyado na talagang binaba ni Harry Roque yung sarili niya, dahil pati Humba na pagkain ay pinag-aawayan nila. Pero sinabi rin natin na hindi naman talaga Humba lang ang issue dito. Ang issue dito yung mga sino ang i-control, sino ang gagawin point person sa among vloggers, sino ang magiging timon o parang leader diyan sa The Hague or dito man, na para gawin yung mga propaganda or public relations ops ng mga Duterte. Sino ang magmamando, sino maging bastonero sa mga propaganda ops, sa mga demolition job, sa paggawa ng mga fake news, sa paggawa ng mga propaganda scheme. So sabi ko, yan talaga ang pinag-aawayan nila. At ngayon, meron kumakalat na video na gawa yung mga kalaban ni Harry Roque. Ito na nga, isang vlogger na si Aldo ang pangalan, at saka itong si Tio Moreno. Na ito yung si Moreno, ito yung una na obviously bata rin ito nila Hanilet at nila Kitty. Siya yung una nagpakalat na balita na umalis na yung mag-ina sa Old Duterte House, yung front nila na bahay, kasi kahit si Pulong Duterte inamin na walang problema kung umalis sila sa bahay dahil meron naman sila mas malaking bahay, meron naman sila mansyon. So yun nga, at least ngayon alam na natin na yung mga DDS lang ang naloloko ni Duterte na naniwala na dyan sila nakatira sa front na house na simple lang. Pero sa totoo lang, malapalasyo ang bahay nila Hanilet at saka nila Kitty sa Davao. So ginamit nila itong si Tio Moreno para sabihin na kailangan sila umalis doon dahil daw may magre-raid doon. Although sinabi naman ng PNP noon na wala naman raid, wala naman planting of evidence mangyayari diyan, kasi wala naman kami hanggang ngayon nga from that time wala pa nga raid na naganap, kasi takot sila na baka magkaroon doon ng planting of evidence. So yung pala ginamit lang nila dahilan, at ginamit lang nila itong vlogger si Tio Moreno na nandito para i-justify yung pagbebenta ng bahay ni Duterte na pinigil naman ni Vice President Sara Duterte. So yun, away-away na nga talaga sila, at yun, itong sila Tio Moreno obviously na break away ito sa grupo nila Harry Roque at saka nila Maharlika, na gusto rin na siya ang kokontrolin yung mga operations ng mga DDS diyan sa The Hague. At kaya inupakan nitong si Maharlika yung ngayon parang nagko-coordinate lahat ng mga action diyan, na si Jassy Egan, sa pagsabi na nagkalat ito ng mga picture ni Duterte na hubat-hubat at kita yung Manoy. So ganon. So yung pala gusto lang ni Maharlika maalis itong si Jassy Egan para siya natuluyan makontrol mga operations diyan, mga rallies, mga bigayan ng pera sa mga vloggers, sa mga OFWs na bumibisita diyan. So meaning, Sir Bad, kailangan kontrolado ni Maharlika lahat. Parang ganun. O kanila Roque. Ayaw na lang may kahati dyan sa ibinibigay na magkano? 3M ang binigay daw ni VP Sara at Amy Marcos sa kanilang kada fake. Ano daw? Fake what? Anong fake to? Fake. Kada fake news o intriga. 3 million sana all. So, yun lang, meron pushback dito sa grupo. Obviously, itong grupo ay loyal kina Egan. At yung isa pang girlfriend na si Girlie Balaba, na councilor ng Cagayan de Oro, na in-endorse rin ni Sara Duterte as candidate last election. Or mga bata rin ito siguro
nila napunta na ito kina Sara. Siyempre, anak talaga yun. At ngayon, inaaway nila itong si Maharlika na sinabi sila ay tumanggap ng 3 million or tumatanggap ng 2 to 3 million from Sara at kay Amy Marcos para gumawa ng special ops o kaya gumawa ng kill ops. Kasi kung from RPR world, dalawang ops pwede mo gawin sa client. Pwede mo yung very common na promotion ops, i-promote mo yung client. I-promote mo yung client. That's the easiest. Anybody can do that. Pero yung kill ops, yung meron kang balita pero patayin mo yun sa mga TV, radio, newspaper at vloggers, yun ang mahirap gawin. At bayarang vlogger. That is killing an issue bago siya maging mapunta sa public attention. So medyo mas mahirap na option. At ngayon inaakusahan ni Sara na yun ang ginagawa. Inaakusahan nila Maharlika na yun ang ginagawa nitong tatlo, si Aldo, si Tio Moreno, at saka meron pa isang vlogger na hindi ko kilala na babae. Pero sinasabi naman ng mga ito, sa nag-post nila na video, actually mahaba yung video nila pero na-shorten nila ito, si Maharlika ang gumagawa nun. So in short, bawat isa, inaakusahan nila ang bawat isa na ikaw ang tumatanggap ng 2 million. So dito rin sa pera, pwede per ops sila binabayaran o sige gumawa kang ganito, mag-imbento ka ng pekeng polvoron video, ganun. O itong budget mo 5 million, 10 million, 3 million sa'yo, bigyan mo yung mga ibang vloggers na mga tig 20,000 or 30,000 o 50,000. Ganon, So tatapyasin pa niya yun para sa sarili niya. O meron ring monthly. So hindi natin alam whether itong 2 to 3 million ay per ops o monthly. Pero sinasabi nito nila Aldo at Tio Moreno, per ops ang ginagawa ni Maharlika. So by hitting Maharlika at si Maharlika by hitting these other vloggers, kino-confirm nila na talagang pera lang nga talaga, pera lang nga talaga ang nagiging motivasyon nila for them to help the Dutertes, for them to blog in favor of the Dutertes, for them to protect the Dutertes. Unlike ginagawa natin dito, we blog for love of God and country. Sila, pera lang, pera lang, walang personalan. At sila kasi masyadong active lang sila sa Facebook, hindi naman kuripot naman magbayad si Facebook. So obviously, they are able to do it dahil may pera sila, may allowance sila, or may per operation op sila, galing kay, of course, nakakulong si Duterte. So obviously, they're getting it from Vice President Sara Duterte o kaya kay Amy Marcos. Dito sa issue, ang binanggit, si Amy Marcos mismo talaga. Pero syempre, alam naman natin na hindi talaga major player si Amy kasi hindi naman tatay niya si Duterte na nakakulong talaga. So it's really Sara na parang parang hawak sa kanila. So sige, panoorin natin itong atake nila kay Maharlika, pero at the same time pag-amin na ganun kalaki ang pera umiikot sa mga Duterte vloggers. Kaya marami pa rin sila. Sino kaya mga Duterte vloggers yan? Sila ba yan? Yung mga banateros? Nagtatanong lang ano na? Loyal pa rin sa mga Dutertes dahil dito. Siguro kahit hindi klaro yung mga mukha nila, pero pakinggan nyo na lang yung mga sinasabi nila. Larga. Kaya namin makipagbardagulan talaga, bastusan. Lalo-lalo na pag kami yung inunahang bastusin. Kaya talaga na, if confident ka, Maharlika, na may proof ka talaga sa pinagsasabi mo, anong hintay mo? Negotiation na, hey, bigyan mo kami ng 2 million, hindi ko ilalabas itong ano. Kilala ko yung isa doon yung hindi naliligo. Yung isa doon. Ilabas mo. If you're confident with your evidence, ilabas mo. Bakit mo kanya ilabas? Kasi gawa mo yan. Kasi nga, kailangan mo kang kamera. Ang gusto mo gawin is, ganito ang natin bigyan mo ako ng 3 million ang hindi ko ilabas. Diba? Kasi gusto mo lang ako talagang mamera. Umawin ka na, humingi ka na pera kay Marcos, di ka binigyan. Nag-aaway-aaway yung mga Duterte vloggers, mga kakabsat. Pagdating naman sa hearing, pare-parehas silang tinatawag, di ba? Yung iba nga lang, di makapunta, parang si Maharlika kasi nga nasa ibang bansa. Tayo dito. Yan ang problema sa mga garapata vloggers. Sila nagsisiraan. Dahil saan? Oh my God!
Sabi mo naman may bago sa amin. Collector ka rin dahil. Kasi hindi ka pinagbigyan. Collector Karinday. So, ibig sabihin, collector sila, collector rin si Maharlika. So, pareho sila. Pareho sila. So, pwede pala ito sumali sa Bureau of Customs kasi mga collector pala ito, customs collector. Pwede pala. Ha? Sana sumali na lang kayo sa Bureau of Customs. Mga collector pala kayo. Agoy. Pinapahid mo sa amin yung gawain mo, Nangga, kami yung namera. Kausapin mo si Amy Marcos. Confront her. Bakit nga, I dare you confront Senator Amy Marcos. Baka may labas. Kaya namin makipagbardagulan talaga, bastusan. Lalo-lalo na pag kami yung inunahang bastusin eh. Kaya talaga na, if confident ka, Maharlika na may proof ka talaga sa pinagsasabi mo, ilabas mo! Anong hintay mo? Negotiation na, hey, bigyan mo kami ng 2 million, hindi ko ilalabas itong ano. Ilabas mo nga sa amin, galawas namin. Maharlika po tayo na, ilabas mo! If you're confident with your evidence, ilabas mo. Bakit mo kayong ilabas? Kasi gawa-gawa mo yan. Kasi nga, kailangan ng kamera, ang gusto mo gawin is, ganito ang deal natin ha, bigyan mo ako ng 3 million ang hindi ko ilalabas. Diba? Kasi gusto mo lang ako talagang mamera. Umamit ka na, humihingi ka na pera kay Amy Marcos, di ka binigyan. Oh my God! Sabi mo naman may bago sa amin. Collector ka rin dahil. Kasi hindi ka pinagbigyan. Kaya pinapahid mo sa amin yung gawain mo, Nangga, kami yung namera. Kausapin mo si Amy Marcos. Confront her. Bakit nga, I dare you confront Senator Amy Marcos. Baka may labas. Yan na, nagkakalat na sila. Nagkabulgaran na. So, yung matagal na natin sinasabi ay naging totoo rin. At nanggaling na ito mismo sa kanila, nanggaling ito kay Maharlika na inakusahan sila na tumitira sa kalaban nila, kina President Marcos, yung inimbento nila na fake news. Yung bago nila fake news na naaresto daw si First Lady Liza Araneta Marcos ng LA Police dahil daw sa pagkamatay ni Paulo Tantoco sa drugs, ganon. So alam na natin kung bakit masyado silang pursigido gumawa yung mga ganyang klaseng fake news. Kahit alam nila na mabibisto sila, alam nila mahuhuli sila, pero sige lang, ginagawa nila kasi yan pala 2 to 3 million per ops pala yan. So kaya kung nagtataka kayo, bakit ba ito mga Duterte vloggers ay hindi pa rin nagigising, hindi pa rin tuloy-tuloy pa rin ang loyalty kay Duterte, tuloy-tuloy pa rin bumabanat sa mga Marcoses. At hindi lang sa mga Marcoses, yung mga kalaban ni Duterte tulad ni Senator Risa Ontiveros, tulad ni Congresswoman Leila de Lima, sila Chel Diokno, lahat inupakan nila. Lahat ng mga pro-impeachment, inupakan nila. Kahit yung mga vloggers sa Marcos side naman, inupakan nila. Yung pala, tiba-tiba talaga sila dito sa mga ops nila. Mukhang totoo talaga yung sinasabi ni Attorney Cristina Conti na assistant ICC lawyer na talagang malaki talaga na kulimbat ng mga Duterte na umaabot ng trillions of pesos. Kasama na yung kita sa drugs, sa Pogo, sa PCSO, sa Parmali at kung ano-ano pa. Kasama na yung Chinese money. So yan galing mismo sa kanila. Hindi na lang yan galing kay Bat At thank you sa mga na sinasabi na maganda daw yung OOTD natin sila Nel Fano Ayan thank you very much At yung mga sumali sa atin sila Andres Jacinto, sabi niya alright, Absat, mukhang okay na, no? So, nag-aasaran yung mga garapata vloggers, mga Absat, no? Itong si Maharlika, kampo ni Maharlika, at saka kampo ni Walang Ligo, mga Kabsat. Sila rin nagbabardagulan, mga anak ng kamote. Sige, mag-last topic tayo, guys, bago tayo mag-end. Again, maraming salamat po sa mga nag-like and subscribe dyan. Sa mga di pa nag-like dyan, like na po tayo, mga Absat, no? So, yan po yung mga bardagulan nila. Balik tayo kay Attorney Recto, mga Absat.